Mapagpalang araw po, mga mahal naming kamundo. Ngayong araw pong ito ay isa na namang magandang kwentong pangkababalaghan ang handog po namin sa inyo. Dito lamang po sa ating mumunting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. At ating pamamagatang ang Panabong Nicolas, ang itim na panabong. Mapagpalang araw po, Sir Jess. Itago niyo po ako sa pangalang si Rodolfo. At ito po ang kwento ng aking tiyuhing si Tiyo Kulas. Isa pong mangingisda itong aking tiyuhing si Tiyo Kulas sa aming baryong nasasaklaw ng probinsya ng Kabisayaan. Ay nakilala siyang isang bagitong magtatari. Dahil sa ang aming lolong noong nabubuhay pa ito ay isang kilalang at respetadong magtatari, kabilang si Lolo Perio sa mga bantog o kilalang magtatari noong nabubuhay pa ito. 5 magkakapatid sina Tiyo Kulas at lahat sila'y pawang kalalakihan. At ang aking amang si Itay Pedring ay ang kanilang panganay sa lahat ng magkakapatid. Ngunit sa kanilang 5 magkakapatid ay itong si Tiyo Kulas lang ang sagad na magsabong. Katunayan, pinatilyo pa lamang ito ay nakita na ni Lolo Perio sa kanya ang hilig nito sa pag-aalaga ng mga panabong. Madalas rin itong kasakasama noon ni Lolo Perio na pumuntang sabungan sa tuwing araw na sasapit na ang magaganap na piyesta saan mang baryo at maging ordinaryong araw lang, kung kaya't hindi na nga nakapagtatakang itong bunsong anak ni Lolo Periong si Tiyo Kulas ay ang kanyang magiging paboritong anak. At dahil sa ito'y palagi niyang nakakasama, kung kaya't normal na sa kanya ipinamana ni Lolo Perio ang kanyang pag-aaring mga tari. Hindi lamang yon, nang magkasakit si Lolo Perio ay hindi lamang mga pag-aari niyang mga kagamitan sa larangan ng pagtatari ang kanyang ipinamana kay Tiyo Kulas, kundi maging ang kanyang mga alagang mga panabong. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon ay ni minsan ay hindi man lang nakaramdam ng selos ang 4 na magkakapatid na sina Itay Pedring o maging ang magtampo man lang kay Lolo Perio, dahil sa itong si Tiyo Kulas, Sir Jess, ay isang mabuting tiyuhin o isang mabait na tao, bagamat natuto siyang maging isang magtatari at natutong mag-alaga ng mga panabong ni Lolo at magsabong na rin. Ngunit sina Itay, maging sina Lolo mismo at Lola at iba pang mga tao sa aming baryong nakakakilala kay Tiyo Kulas ay makakapagpatunay sa kung gaano kabuting tao itong si Tiyo Kulas. Wala itong naagrabyadong tao, Sir Jess. Mahusay itong makisama kanino man, higit sa lahat sa amin ang kanyang pamilya. Hindi lamang yun, Sir Jess, masipag at maaasahan rin itong si Tiyo Kulas sa anumang gawaing may kinalaman sa pagkakakitaan. Maaasahan siya sa lahat ng gawain sa bundok at maging sa karagatan. Katunayan, ayon sa 4 na magkakapatid na sina Itay Pedring, magmula nang magkaisip at magbinata itong si Tiyo Kulas, ay wala itong ibinigay na problema o sakit sa ulo sa aming pamilya. Siya rin ang nooy katukatuwang o palaging kasakasama ni Lolo sa anumang gawain. Wala itong ibang pinangarap kundi ang Itay Perio. Wala po akong ibang pinangarap mula nang ako po'y magkaisip sa mundong ito, kundi ang mabigyan po ng kaginhawaan o marangyang buhay ang atin pong pamilya at ang makatulong sa ating kapwa. Isa yun sa pinakang mahalagang bagay o layuning ikinahanga nila Itay at ni Lolo Perio sa natatanging pag-uugali ni Tiyo Kulas. Nasabi niya ang mga katagang yun kay Lolo dahil ang buong katotohanan ng mga panahong yon ay isa ang aming pamilya sa aming pareho na masasabing pamilyang nasa mababang antas sa lipunan. Dahil ang totoo niyan, Sir Jess, ay dayo lamang sa probinsya ng Visayas ang aming angkan o sina Lolo Perio at Lola Waning. Bilang katunayan, ang bawat lupang pinatitirikan ng aming mga tahanan at lupain sa bundok na pinaglulukaran nila Lolo at Itay
maging ang mga palayang kanilang tinatamnan ng mga palay ay pag-aari ng isang mamang masasabing mayaman sa aming lugar, at siya'y kilala sa tawag na si Mang Seryo, ang mayamang sabongero sa aming baryo. Marami itong mga alagang mga panabong, mga hindi pangkaraniwang mga panabong lamang, kundi mga matataas na uring mga panabong. Malawak ang kanyang pag-aaring lupain sa bundok at maging palayan, dahilan upang ito'y kumuha na ng mga tao sa aming baryo. Magsisilbi niyang katiwala sa mga yon, at isa na nga doon sina Lolo at Itay ang nabigyan ng pagkakataong maging katiwala ni Mang Seryo. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging isang mayaman o maimpluwensyang tao sa aming bayan, ay nagtataglay ito ng ugaling kinintuan. Marunong itong makisama sa kapwa at matulungin sa mga nangangailangan. Hindi lamang si Mang Seryo ang may busilak na kalooban, kundi maging ang kanyang asawa at mga anak. At dahil sa isa itong mayamang mahilig na mag-alaga ng mga panabong at mahilig dumalo saan mang sabungan, kung kaya't ay parang pinag-krus ang kapalaran ni Mang Seryo na isang sabongero at si Lolo Peryong na isang mahusay at pulido kung magkarga ng tari sa isang panabong. Naging magkasundo ang dalawa sa lahat ng mga bagay, lalo na nga pagdating sa usaping sabong. Naging malapit sa aming pamilya ang pamilya ni Mang Seryo dahil Tatang Peryong, ang totoo'y masasabi kong swerte ako at kayo'y napadpad dito sa aming baryo. Dahil ang totoo'y magmula nang ikaw ay makilalagot nakakasama sa anmang sabungan at pinagkakatiwalaan kong magkarga ng tari sa aking mga panabong, ay doon pa lamang nagsimula ang mga sunod-sunod na tagumpay ng aking mga panabong. Mantakin niyo po, Tatang Peryo, wala ka pang tinatari ang mga panabong ko na nagiging bihag, kundi lahat ay panalo, na kahit pa'y di hamak na mas malaki ang kanyang nakakatunggali sa loob ng sabungan. Kaya naman ay masasabi ko talaga sa aking sariling, swerte ka sa akin. Ang nooy masayang pagkakasabi ni Mang Seryo kay Lolo Peryong. Maraming salamat, Seryo, sa mga magagandang mga salita o mga papuring sinabi niyo patungkol po sa akin. Pero kung meron man pong dapat na magpasalamat ngayon, ay walang iba kundi ako. Ako yun. At hindi kayo. Dahil kung hindi mo kami pinahintulutan na kami ng aking pamilya na magtayo ng aming mga tahanan sa inyong pag-aaring lupain, ay baka kung saang lupalop na kami ngayon nakarating at ginawa niyo pa kaming katiwala sa inyong mga pag-aaring palayan at niyugan sa bundok. Kaya po ay maswerte kami ng aking pamilya at may mga taong katulad mo at ng iyong pamilya. Aman, Tatang Peryong, ang totoo ay wala akong pinipiling tao. Nakahanda akong tumulong sa aking kapwa kung meron naman akong magagawa o may tutulong. Kung ano ang nakikita niyo sa akin, ay yun ang totoo. Yun na ang totoo kong pagkatao. May iba po ako, Tatang Peryong. Si Kulas po, na inyo pong bunsong anak. Yun po bang palagi nating nakakasama sa anumang sabungan at nagsisilbi niyo pong kanang kamay? Malakas po ang kutob kong darating ang panahong siya'y magiging isa rin katulad mong kilalang magtatari. Ang totoo niyan, Sir Jas, pareho ang iniisip noon ni Lolo Peryong at ni Mang Seryo patungkol kay Tiyo Kulas. Ngunit ang hindi alam ni Mang Seryo at maging nila Itay at ng aking tatlo pang mga tiyuhing, lalong-lalo na nga si Tiyo Kulas, na bukod sa ipamamana ni Lolong mga tari at iba pang kagamitan patungkol sa pagtatari, ay meron pang nag-iisang pinakamahalagang bagay na ibibigay si Lolo kay Tiyo Kulas. Ngunit yun ay hindi pa napapanahon. Kumbaga sa isang prutas ay hindi pa ito nahihinog. Tatang Peryong, nakarating na po ba sa inyong mag-ama o sa inyong dalawa ng anak niyo pong si Kulas ang tungkol sa Sir Seryo? Ang balita patungkol sa mga dadayong sabongero sa sityo ng ating baryo. Napaisip noon si Lolo kung sinong mga sabongero ang tinutukoy ni Mang Seryo na dadayo ng sabong sa aming sityo ng baryo. Dahil wala siyang alam sa mga tinutukoy ni Mang Seryo.
Tatang Seryo. Kinakailangan ko pong muli ang inyo pong serbisyo bilang isang kilalang magtatari. Sa susunod na linggo ng umaga, ay may makikita po tayong 2 bangkang dimotor sa ating dalampasigan at lula ng 2 bangkang iyon, ang pamilya Mondragon. Hindi na nga naiwasan pa ni Lolo Peryong mapabulalas nang marinig niya kay Mang Seryo ang pamilya Mondragon. Dahil ang pamilyang ito ay angkan ng mga sapungerong birtudan. At ito'y pinangunguluhan ng 2 magkapatid na Mondragon at nagngangalang si Socorro Mondragon at Victorio Mondragon. Isang malaswang na alimpuyuging panabong na usap-usapang brutal kong pumatay ng kanyang katunggaling panabong ang pag-aaring panabong ng panganay na si Mang Socorro Mondragon. At isa namang sinyaladong kasilihing itim ang mga balahibong ngunit puti ang mga paa, ang panabong na nasa pangangalagaan ng kanyang kapatid na si Mang Victorio Mondragon. Bukod sa ang mga ito'y nag-aalaga ng ganoong mga kakaibang mga sinyalado o mga fighter na mga panabong, ay pare-pareho ring birtudan o mga sabongerong may birtud sa kanilang mga panabong. Ang 2 magkapatid at ang kanilang mga anak ay lahat ay mga mahuhusay na mga magtatari. Dahilan upang, ang ibig niyo po bang sabihin? Ang ibig bang sabihin nito, Sir Seryo, ay naririto na sila o ang kanilang angkan? Ang angkan ng mga sabongerong birtudan? Opo, Tatang Peryong. Di ka lamang po. Paano para po bang nakikilala mong lubusan ng pamilyang yon? Ang may pag-uusisang tanong ni Mang Seryo kay Lolo Peryong. Napabuntong hininga na muna itong si Lolo Peryong bago ito nagwikang, Walang hindi nakakakilala sa pamilya Mondragon, Sir Seryo. Dahil sikat ang kanilang angkan, lalo na nga sa aming pinagmulang probinsya. Ang usap-usapan noon sa aming pinagmulang probinsya sa Sorsogon ay ang kanilang namayapang ama at nagngangalang si Melchor Mondragon, na dating mangunguma, ay meron raw itong alagang itim at puting duwende at naging maugong noon sa aming probinsya, na itong kanilang amang si Melchor ay binigyan ng 2 duwendeng iyon ng 2 mutya. Isang mutyang puting bato galing sa puting duwende ang ibinigay kay Melchor, at isa namang itim na batong sintaki lamang ng Jolens ang ibinigay naman ng itim na duwendeng kaibigan ni Melchor sa kanya. At yun ang nagsisilbi niyang 2 mga mutya. Yun ay ginamit ni Melchor sa alinbang mga panabong nito. Sa kanyang mga panabong ng mga sinyalado, walang palya ang pagbuhos ng swerte ni Melchor saan mang sabungan siya dumayo. Magmula nang mapasa kanya ang pag-iingat sa 2 mutyang patong yon na ipinamana sa kanya ng kanyang 2 mga kakaibang mga nilalang. Napaawang ang bibig ni Mang Seryo nang marinig niya ang kwento kay Lolo Peryong patungkol sa ama ng magkakapatid na Mondragon. Ganoon po ba, Tatang Peryong? Pero sa mga sinyaladong panabong nila ito ginagamit, bakit hindi sa mga ordinaryong panabong? Walang bisa ang 2 mutyang mga batong iyon. Sir Seryo, sa isang ordinaryong panabong lamang. Ganoon po ba? Pero bakit po? Dahil maging ako may nagtataka rin sa kung bakit mga kakaiba o mga sinyalado ang dalang panabong ng 2 magkapatid. Ganoon po ba? Kaya po pala maging ako may nagtataka rin sa kung bakit mga kakaiba o mga sinyalado ang dalang panabong ng 2 magkapatid. Ngayon, Sir Seryo, magiging buo pa rin ba ang desisyon mo na ibangga ang iyong panabong sa isa man sa kanilang mga panabong, sa kabila ng mga sinabi ko sa iyo patungkol sa kanilang pamilya? Tatang Peryong, sa iyo po nakasalalay ang magiging sagot ko sa inyo. Sa inyo pong magiging desisyon. Tatang Peryong, ang totoo ay malaki po ang tiwala ko sa inyo bilang isa ng magtatari ko sa aking mga panabong. Manalo man o matalo ang ating panabong, sa kanilang mga panabong ay wala pong magbabago sa ating samahan. Bahagyang napangiti si Lolo Peryong kay Mang Seryo bago ito nagwikang, tandaan mo itong isasagot ko sa iyo, Sir Seryo. Mananalo ang ating panabong.
talaga po, Tatang Peryong. Ang ibig niyo po pong sabihin ay, oo, Sir Seryo, payag na ako. Pero, hindi ako ang magkakarga ng tari sa iyong panabong. Kung hindi po kayo, Tatang Peryong, ay sino po? Teka, huwag niyo pong sabihin, tama ang nasa isip mo. Si Kulas na aking bunsong anak, ang pagkakargahin ko ng tari sa iyong dadalhin panabong. Pero huwag kang mabahala, Sir Seryo. Dahil hindi man ako ang literal na makikita mong magkakarga ng tari sa paanan ng iyong panabong. Pero, iginagarantiya ko sa iyo na parang ako na rin ang nagkarga ng tari sa ating panabong. Kung sa bagay po, Tatang Peryong, nakikita kong may potensyal na maging mahusay na magtatari. Yang punsong anak niya pong si Kulas. Kaya naman po ay sige, payag na akong siya na ang magkakarga ng tari sa aking hugis na panabong o sa aking puting panabong. Sakali mang mapili yun ng dalawang magkapatid na Socorro at Victorio. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap ni Lolo Peryong, ay nagpaalam na kay Lolo itong si Mang Seryo. At nang yun ay malaman ni Tio Kulas, ay doy, ano po, Itay? Totoo po bang mga narinig ko po sa inyo? Ako po ang pagkakargahin nyo ng tari sa ugis o puting panabong ni Mang Seryo. Ang reaksyong pagkakasab ni Tio Kulas habang siya'y makikitang nagpapakain ng mga panabong ni Lolo. Oo anak, siguro'y napapanahon na upang ikaw naman ang maging magtatari at ako naman itong magiging alalay mo. Pero Itay, ang totoo po'y pabor po yun sa akin o para sa akin. Dahil aaminin ko po sa inyo, gusto ko rin po ang maging isang magtatari. Kaya lamang po ay, ang iniisip mo ba anak ay kung papayag si Sir Seryo na ikaw ang magkakarga ng tari sa kanyang ugis na panabong? Ganoon na nga po, Itay. Magagawa niya kaya akong pagkatiwalaan sa bagay na yan? Oo, anak. Dahil sa kami ay nag-usap na at saka tinuruan na kita ng maraming beses sa kung papaano ang tamang pagkakarga ng tari sa isang manok panabong. Sapat na yun upang maging daan upang ikaw ay makilalang maging mahusay na magtatari. Maraming salamat po, Itay. Sige po, sisikapin ko pong maikabit sa ugis na panabong ni Mang Seryo ang isa man po sa inyong mga tari. Maraming salamat, anak. At nga pala, anak, alam mo na ba ang balitang sa susunod na linggong darating ng sabong sa ating mismong sityo ay dadalo ang mga sabongerong birtudan, ang pamilya Mondragon? Pamilya Mondragon po, Itay? Hindi po ba't sila yung sabongerong birtudan? O sila yung ikinikwento mo sa aking pamilya nang nooy usap-usapang may mutyang sabongero at sa ating pinagmulang probinsya itong si Tatang Melchor? Oo anak, sila nga. Sila nga ang mga anak o lahi ng nooy dati kong matalik na kaibigang si Melchor. Itay, huwag niyo pong sabihin yun po ang dahilan kung kaya't ako ang naisip mong magsisilbing magtatari ng panabong ni Mang Seryo. Ito na po ba ang hinihintay niyo? O sinasabi niyo sa aking tamang pagkakataon? Oo anak, kung noon at ngayon ay nananatili pa rin ang kanilang kasikatan, pero iba na sa pagkakataong ito. Dahil dumating na ang panahong hinihintay ko at iyon ay ang makapaghiganti sa kanila at babawiin natin ang bagay na tayo ang totoong may-ari. Ang dalawang bilog na mutyang bato na nagmula at ibinigay sa akin ng aking dalawang mga kaibigang puti at itim na mga duwende noong ako'y nasa ating taniman sa bundok at ninakaw ng aking traitor na kaibigang si Melchor Mondragon. Tama ka riyan, Itay. Napapanahon na nga upang bawiin natin ang totoong para sa atin. Anak, paparituhin mo mamaya ang apat mong mga kuya, si Pedring, si Torio, Nicolas at Kuya mo Abel. Gusto kong magkakasama tayo sa magaganap na sabong sa ating sityo. Dahil ngayon pa lamang ay nasisiguro ko ng ang totoong bagay ng pamilya Mondragon sa probinsyang ito ay ang panabong ni Sir Seryo. Sige po, Itay. Pero Itay, tayo po ba
Hindi po ba tayo magdadala ng ating panabong? Anak, halika. Sumunod ka sa akin. Dinala ni Lolo Perio si Tio Kulas sa kulungan ng mga panabong ni Lolo. At naglakad sila sa kaduluduluhang bahagi ng mga nakaliherang mga kulungan. Huminto si Lolo sa isang kulungang walang siwang o walang mga pagitan ang kawayang. Siya nagsisilbing dingding. Ngunit mayroon lamang itong nag-iisang butas kung saan ay doon isinusuot ni Lolo ang pagkain at tubig sa panabong na nasa loob noon. At dooy, Itay, huwag niyo pong sabihin, oo, anak Kulas. Hindi lamang ang pagiging magtatari ko ang gusto kong ipamana sa iyo, kundi maging itong ating alagang itim na panabong na ito na minsan kong nakita sa kasulok-sulukan ng kagubatan. Noong ito'y isa pa lamang sisiw at aking inalagaan hanggang sa ito'y maging isa ng ganap na panabong. At magmula nang ito'y makuha ko, ay walang ibang taong nakaaalam nito maliban lamang sa ating dalawa. Pero Itay, may ugis ng panabong si Mang Seryo. Hindi kaya magtampo sa atin si Mang Seryo? Sa oras na dalhin natin sa sityong yun, ang itim na panabong na ito. Anak, dalawa ang dalang panabong ng pamilya Mondragon. Isang malaaswang na alipuyuging panabong kay Socorro. At isa namang kasilihing itim ang mga balahibo, ngunit kulay puti ang mga paa. Ang panabong ng kanyang kapatid na si Victorio. At pareho ang mga itong sinyalado. At sa oras na makita nila ang ating itim na panabong at ang ugis o puting panabong ni Seryo, ay nasisiguro kung ito'y makukonsulatahan nilang itapat sa kanilang dalawang mga panabong. Kaya't maghanda ka anak ng iyong sarili para sa nalalapit na magaganap na sabong sa ating sityo. Pansamantala po nating pinuputol ang kwentong ito mga kamundo. Abangan niyo po ang karugtong ng kwentong ito na ipapadala rin po kaagad ng ating Cinder. Nais ko lamang pong pasalamatan ang lahat ng mga bagong subscribers sa ating channel na ito. Welcome po, mga mahal kong kamundo, sa mga dati nang nakasuporta sa ating channel na ito at palaging nakikinig sa atin at palagi pong nakikinig. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po. Sa mga hindi nag-i-skip ng ating mga ads, salamat po sa inyo at sa lahat ng mga nagsishare ng ating mga kwento sa kanilang mga Facebook account. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po nating kwentuhan. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kamundo. Pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy ng ating kwentong ating pinamagatang Ang Panabong ni Kulas, ang itim na panabong. Dito lamang sa ating mumunting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Paulit-ulit na tumango-tango itong si Tio Kulas bilang pagsang-ayon kay Lolo Periong, bilang pagsunod o pagsang-ayon kay Lolo, samantalang sa kabilang dako, sa mismong bayan kung saan ay doon pansamantalang nakikituloy ang pamilya Mondragon sa isa nilang kakilalang sabongero at nagngangalang si Mang Damian, ay doy. Kaibigang Damian, anong balita mo patungkol sa sabongerong nagngangalang si Seryo? O ang ibig kong sabihin ay, anong masasabi mo sa kanya bilang isang kilalang sabongero? Ang nuwi seryosong pagkakatanong ni Mang Socorro Mondragon sa kanyang kaibigan o sa kanyang kaharap na si Mang Damian, sumagot naman ito sa kanya at sinabi nitong, ang totoo niyan, Socorro, ngayon lang siya nakilala bilang isang sikat na sabongero sa bayang ito.
Sumingit kaagad ng salita itong kapatid ni Mang Socorro na nagngangalang si Mang Victorio at sinabi nitong, "Ngayon lang ka mo, kaibigang Damian. Bakit ito paanong nangyaring ngayon lang siya sumikat bilang isang sabongero? Ano bang ibig mong sabihin?" Dahil ang totoo niyan, mga kaibigan, sa pagkakaalam ko hindi naman talaga nagpapanalo ang bawat dalhin niyang panabong noon. Makailang beses na rin siyang nagpapalit-palit ng kanyang personal na magtatari para sa kanyang mga panabong, pero nabibigo pa rin ang kanyang mga panabong na may tagumpay ang laban. Hindi naman masasabing mahihinang klase ang kanyang mga panabong dahil ang kanyang mga alagang mga panabong ay matataas na mga uri ang lahat ng kanyang mga inalagaang mga panabong. Pero nang maging magtatari niya ang isang sikat na magtatari dito sa aming bayan at nagkataon pang tauhan niya ang pamilya nito sa kanyang mga lupain o sa kanyang mga pag-aaring lupain sa bundok at sa kanyang mga palayan, ay doon nagbago ang lahat para sa kanyang pagiging sabongero. Mahusay ang kanyang magtatari, mga kaibigan, patikan at pulido kung magkarga ng tari na kahit pa'y meron na itong edad o nasa katanghalian na nga ang kanyang buhay. Nagkatitigan ang magkapatid na Mondragon nang marinig nila ang mga sinabi ni Mang Damian patungkol kay Mang Seryo at sa kanyang personal na magtatari na walang iba kundi si Lolo Peryong. "Ganoon ba, kaibigang Damian? Pero iwan ko lang kung may magkagawa ang kanyang personal na magtatari. Sa oras na isa sa aming mga panabong ni Victorio ang makasagupan ng kanyang tatariang panabong." Nasabi yun ni Mang Socorro dahil masyadong malaki ang kanilang kumpiyansa sa kanilang mga senyaladong mga panabong at sa kanilang iniingatang tig-isang mga batong mutya o mga bertod. "Itay, ano pong ginagawa niyo?" Kuwan, anak Kulas. Pumarito ka muna. Tamang-tama at may ipagagawa ako sa'yo." Sige po, Itay." "Nakikita mo ba ito, anak?" Opo, Itay. Isa po yung pirasong maliit na balahibo at kulay. Teka lamang po, iyan po ba'y nanggaling sa ating itim na panabong?" "Oo, anak. Ito, kunin mo." "Sige po, Itay." At nang nasa kamay na nga ni Tiyo Kulas ang nasabing nag-iisang pirasong maliit na balahibo at nagmula yun sa aming itim na panabong, ay doy, sinabi sa kanya ni Lolong, "Anak, 2 araw na lang magmula ngayon ay sasapit na ang magaganap na sultada sa ating sityo. Maghanda ka ng iyong sarili at iyang balahibo ng ating itim na panabong, anak, ay ilagay mo sa loob ng ating lalagayan ng mga tari. Pagkatandaan mo ito, iho, anak. Huwag na huwag mo yang aalisin sa loob ng lalagayan ng mga tari hanggat nakaapak ang iyong mga paa sa lupang nasa loob ng sabungan." Sige po, Itay. Pero bakit po, Itay?" "Anak, isa yang sinaunang paniniwalang namana ko noon sa aking ama't sa aking mga tiyuhin na mga magsasabong. Isang pamahiing hindi ko sukat akalaing totoo at may bisa at bilang katunayan. Magmula noong palagi kong ginagawa yan ay wala pang sablay ang bawat panabong na aking tinatarian. Bagamat namamatay ito, ngunit sa bandang hulihan ay naidideklara pa rin itong panalo." "Ganoon po ba, Itay?" "Oo, anak. At kaya sa iyo ko yan ibinibigay dahil ikaw na ang magiging magtatari at papalit sa akin. Bukas ng hating gabi, gawin mo nang muli ang ipinagagawa ko sa iyo." Opo, Itay. Kagaya po ng palagi niyo pong ipinagagawa sa akin noon. 2 sa ating mga taring mapipili o maging isa man ay akin pong ilalagay sa ating balispisan o sa ating bubungan at hahayaang mahamugan. At yun pong 2 taring yun o isang tari man, ayun po ang ating gagamitin sa araw na meron pong sabong. Tama, anak. Tama ka riyan. Anak, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, Itay? Anak,
Natutuwa ako dahil sa ikaw at kayong lahat na magkakapatid ay lumaking mabubuting mga tao. Hindi kami nagsisisi ng iyong ina at napakasaya naming kayo ang ibinigay sa amin ng Panginoon. Hindi ko man kayo napagtapos sa pag-aaral, pero dinaig pa ninyo ang mga edukadong kung umastay parang walang mga pinag-aralan. Anak, sikapin mo na maging matagumpay ang ating pamilya. Nung mga tagpong yon, Sir Jess, ay nagtataka na noon itong si Tio Kulas kay Lolo Peryong dahil halata niya sa kanya ang mga pagbabago nito. Matamlay na si Lolo o yung parabang pinipilit lang niyang kumilos, nahihirapang magsalita na parang kinakapos ng hininga. At napansin pa ni Tio Kulas sa kanyang salitang parang ito nagpapaalam. Kung kaya't, teka lamang po itay, bakit po sa punto ng pananalita niyo para bang kayo'y nagpapaalam na? Itay, masama po ba ang inyong pakiramdam? Ang mayroong pag-aalalang tanong ni Tio Kulas kay Lolo. Ano ka ba? Ano ka ba naman, anak? Anong klaseng tanong ba naman yan? Ayos lang ako, anak. Wala akong sakit at mas lalong wala akong problemang kung ano man. Sigurado po ba kayo, itay? Sana po hindi po kayo naglilihim sa akin o sa amin nila kuya. Itay, baliwala po ang lahat ng swerte sa sabong o sa pagiging magtatariko kung magkakasakit naman po kayo. Itay, ayaw po naming naglilihim po kayo sa amin. Salamat, anak. Pero nagsasabi ako ng totoo. Ayos lamang ako, anak. At nang sumapit na nga ang alas 12 ng hating gabi at sumakto pang ng mga pagkakataong yun, Sir Jess, ay maulan, bumangon si Tio Kulas sa loob ng kanyang silid. Kasunod ay kinuha niya ang lalagayan ng mga tari ni Lolo Peryong. Pumili siya ng 2 sa mga ito at nung siya'y makapili na kinuha niya ang mga ito at kanyang dinala sa labas ng kanilang bahay. Ipinatong niya ang 2 tari sa kanilang bubungan na katulad ng palagi niyang ginagawa noon sa bawat sasapit ang araw na merong magaganap na sabong usultada at dadaluhan nila Lolo Peryong. Ngunit bago siya nagpasyang pumasok sa loob ng kanilang nakabukas na pintuan, ay nagpasya muna si Tio Kulas na pasadahan o tingnan ang mga nakatali at mga nakakulong na mga panabong ni Lolo Peryong. At ang kahuli-hulihan niyang sinilip ay ang nooy itim na panabong ni Lolo. Inaumagahan, magkakasamang dumating si Naytay Pedring at ang 3 ko pang mga tiyuhin sa mismong loob ng bakura nila Lolo Peryong dahil sa yun ang nais na mangyayari ni Lolo Peryong. Itay, naririto na po kami ng aking 3 kapatid. Ang pambungad na pagkakasabi ni Itay Pedring kay Lolo Peryong kung saan ay makikita na itong si Lolong hawak nito at hinihimas ang mga balahibo ng kanyang itom na panabong. At ito'y labis na ikinagulat ni Itay Pedring. Itay, papaanong nagkaroon po kayo ng ganyang uri ng panabong? At ngayon lang namin niya nakita. Ang gulat na pagkakasabi ni Itay Pedring kung saan ay katulad niya nabanaag rin nila Tio Kulas at Lolo Peryo ang pagtataka sa mga itsura sa akin pang 3 mga tiyuhin. Mga anak, gusto ko kayong isama sa magaganap na sultada sa ating sityo dahil naririto na sa ating bayan ang pamilya Mondragon. Ang mga sabongerong angkan o lahi ni Melchor Mondragon. Pamilya Mondragon, Itay, hindi po ba't sila yung lahi ng dati niyong matalik na kaibigan noon na si Mang Melchor? At siya yung dahilan kung bakit po nawala ang inyo pong 2 pag-aaring birtud na ginagamit niyo po sa sabong. Ang may pag-uhusisang tanong ni Itay Pedring. Oo, anak Pedring. Sila nga. At nasisiguro kong naririto na sila ngayon sa ating baryo. At itong ating itim na panabong na ito ang itatapat natin sa alinman sa 2 nilang mga panabong. At nga pala mga anak, magmula ngayon ay itong inyong bunsong kapatid na
na si Kulas ang hahalili sa akin bilang isang magtatari. Sa kanya ko na rin ipinagkakatiwala ang aking itim na panabong na ito at ang akin pang ibang mga panabong. Hindi ko sukat akalain, Itay. Natotoo po itong aking nakikita na kayo po'y nag-aalaga ng isang itim na panabong. Akala ko noon isa lamang po itong alamat o kwento. Pero nasa kamay niyo po ang isang purong itim na panabong. Magmula sa kanyang palong, balahibo, mata, paa, at maging ang kanyang kaliskis at tahid ay pareho-parehong mga purong itim. Oo, anak Pedring. At hindi lamang yun anak. Mataas ito kung lumipad at mabilis pong pumalo. Ngunit maingat sa kanyang mga galawan. Papaano mga anak? Tayo na. Dadaan pa tayo sa bahay nila Sir Seryo. Pagkarating nila sa tahanan nila Mang Seryo, ay doon nakita nila itong hinihimas na nito. Ang kanyang alagang puti o isang ugis na panabong. At hindi rin ito basta-bastang panabong lamang. Katulad ito. At ito'y katulad ng ugis ni Lolo Pedro. Mataas na uring panabong ito. At sa kanyang tabi ay makikita na ang bayong. Nagtaka si Mang Seryo nang kanyang makita si na Lolo Perio. Dahil hindi niya inaasahang magdadala pala ng panabong sina Lolo at kasama pa nila Lolo Perio at Tiyo Kulas sina Itay Pedring. Magandang umaga po, Tatang Perio. Mabutit kasama niyo po sina Pedring at meron pala kayong bayong at parang yan po'y naglalaman ng isang panabong. Oo, Sir Seryo. Pasensya na kung hindi ito agad namin nasabi sa iyo. Ang sagot naman ni Lolo Perio. Wala ka pong dapat na hingi ng pasensya, Tatang Perio. 2 panabong ang dala ng magkapatid na Mondragon kaya tama lamang po na kayo po'y magdala pa ng isang panabong. At yan rin ang nasa isip ko noon, Sir Seryo. Tatang Perio, maaari ko bang makita kung anong klaseng panabong ba iyang dala mong panabong? Sige po, Sir Seryo. Anak, Kulas. Itay, bakit po? Dalhin mo kay Sir Seryo yung bayong at ilabas mo ang ating dalang magdirigmang panabong. Sige po, Itay. Marahang naglakad pa palapit sa harapan ng nooy nakatayong si Mang Seryo, si Tiyo Kulas. At nang mailabas niya ang naturang itim na panabong at yun ay lumantad sa harapan ni Mang Seryo ay doy. Totoo ba itong nakikita ko, Tatang Peryong? Isang mataas na uring panabong, itim na panabong. Paano ka nagkaroon ng gantong panabong? Ang buong akala ko'y isa lamang itong alamat o isang kwento. Ang manghang pagkakasabi ni Mang Seryo. Hindi kwento at mas lalong hindi isang alamat lamang. Ang tungkol sa itim na panabong, Sir Seryo. Totoo ang panabong na ito. Kung ikaw ay may alagang isang mataas na uring ugis na panabong na katulad ng ugis ni Pedro, kami na merong itim na panabong at alam kong makukursunadahan ng pamilya Mondragon. Hindi lamang itong itim naming panabong kundi yang iyong ugis na panabong, Sir Seryo. Kung magkaganoon po, Tatang Perio, Kulas, at sa inyong 3 Pedring, ano pang ating hinihintay? Tayo na sa ating sityo. Kakaalis lang dito ni Mang Oliver. Sinabi niya sa aking nasa sityo na ngayon ang pamilya Mondragon. Pagkatapos na sabihin niyo ni Mang Seryo, ay magkakasama na nga silang naglakbay sa daan ng bundok at kanilang binaybay ang daan sa bundok patungong sityo. Sa dahil hindi pa rin maalis-alis sa isip ni Mang Seryo ang patungkol sa itim na panabong nila Lolo Perio. Sir Seryo, bakit po, Tatang Perio? Ang totoo'y matagal na sa akin itong aking itim na panabong na ito. Sisiyo pa lamang ito nang mapa sa akin. At ito pa lang ang kanyang unang magiging laban, pero magkailang beses ko na itong ikinukondisyon upang paghandaan ang pagsampa sa ating baryo ng pamilya Mondragon at ng pamilya ni Melchor Mondragon. Ganoon po ba, Tatang Perio?
Ako rin po katulad nyo ay matagal ko ring pinaghandaan ang pagparito ng pamilya Mondragon. At isa ang aking ugis na ito sa pinakamahusay sa aking mga alagang mga panabong at kung sakaling mapili ito mamaya ng magkapatid. Naibangga sa alinman sa isa nilang dalang mga panabong o sa nilang mga dalang siniladong mga panabong ay paniguradong masasaksihan ng lahat mamaya ang magandang laban, lalo na dyan sa inyong dalang itim na panabong. Nagpatuloy sila sa kanilang ginagawang paglalakbay. Dumaan pa sila at tumawid sa mga ilog hanggang sa marating na nga nila ang bukana o hangganan ng sityo. Bumungad kaagad sa kanilang paningin ang bilang ng mga bahayang yari sa mga sinaunang bahay, gawa sa nahawang bubong, at ang dingding ay yari sa mga biniyak-biyak na kawayan at pinagdikit-dikit, at ang mga ito'y nakaangat sa lupa. Kumusta po, Tatang Fidel? Ano pong balita doon sa inyo pong sabungan? Ang tanong ni Mang Seryo sa lalaking may edad at residente ng nasabing sityo. Sir Seryo, nasa sabungan na ngayon ang mga sabungerong pertutan at abalang-abala ang mga ito sa kakikilati sa bawat makita nilang mga panabong at parang may sabungero silang inaasahang makita o darating. Ganoon po ba? Ganoon po ba, Tatang Fidel? Kami yan. Nasisiguro kong kami ang kanilang hinihintay. Salamat po, Tatang Fidel. Tayo na. Tayo nang magpatuloy, Tatang Peryo. Ang totoo'y aminado noon itong si Tio Kulas sa kanyang sariling nakararamdam siya ng kaba para sa pamilya Mondragon. Ngunit sa tuwing sumasagi sa kanyang isip ang ginawang pagtatraidor ng kanilang ama kay Lolo Peryo, ay napapalitan ng pagkauyam ang kaba sa pamilya Mondragon sa isip ni Tio Kulas. At nang marating na nga nila ang pinagmumula ng ingay galing sa sabungan ng naturang sityo, ay do'y unang nakita nila sa loob ng sabungan ang magkapatid na Socorro at Victorio. At kasama nila sa loob ng sabungan ang isa sa kanilang pamilyang anak ni Mang Socorro na isang magtatari, at siya'y nakilala sa bansag na si Boy Tari, usap-usapang katulad ni Lolo Peryo. Wala pang tinatarian itong si Boy Tari na hindi nagpapanalo at hindi magkalayo ang edad nila ni Tio Kulas. Hindi ko sukat akalaing parang mga hari pala sa kanilang sariling teritoryo kung umasa lang magkapatid na yan, Tatang Peryong. Maging yung kanilang magtatari. Oo, Sir Seryo. Katulad rin sila kung umasta ng kanilang amang si Melchor. Nang sa hindi inaasahay habang nag-aasal hari sa loob ng sabungan, ang magkapatid, kung saan ay makikitang pareho nilang ibinibida sa mga taong nasa labas ng sabungan. Ang kanilang hawak na tig-isang panabong ay aksidenteng napadako sa direksyon nila Lolo Peryo. Ang paningin ni Mang Socorro, ngumisi ito ng makahulugan at bumulong sa kanyang kapatid na si Mang Victorio. Sa tingin ko ito na ang ating hinihintay, anak, Kulas at Sir Seryo. Papalabas na ng sabungan ang tatlo. At alam kong tayo ang sadya ng mga yan. Hindi nga nagkamali roon itong si Lolo Peryo dahil huminto ang mga ito sa tapat nila kung saan ay kasama na ng magkapatid ang kanilang mga anak na lahat ay mga sabongero. Kung hindi ako nagkakamali, ay ikaw na ang sinasabi nilang kilalang bantog na sabongero sa bayang ito. Ang sabongerong nagngangalang si Seryo, hindi ba? Oo, tama ka. At kung hindi rin ako nagkakamali ng aking iniisip ay ikaw si Socorro Mondragon. At itong nasa tabi mo ay ang iyong kapatid na si Victorio. At kayong lahat ang mga tinaguriang mga sabongerong birtutan sa probinsya ng Sorsogon. Tama ba ako? Well, tama ka. Kami nga. At ito bang binatang ito na halos ay kaedaanan lamang nitong aking anak na si Boy ay ang iyong pantog na magtatari? Oo, Socorro. At siya'y anak nitong si Tatang Peryong. Oh, ikaw si Tatang Peryong Oo, Socorro. Ako nga. Iyo, kumusta na kayo? Matagal na panahon kong hinintay na muli tayong magkakaharap-harap at nataon pang dito mismo sa isang sityo na nasasakupan ng aming baryo.
Tika lamang po, Tatang Peryong. Papaanong magkakilala kayo ng Ang Noy gulat at nagtatakang sabi ni Mang Seryo. dahil Sir Seryo, ang kanilang amang si Melchor at ako ay dating matalik na magkaibigan. Pero inahas niya ako. Kinuha lamang pala niya ang aking tiwala upang nakawin ang dalawang mga mutyang dapat sanay sa akin. Ang dalawang patong mutyang ipinagkaloob sa akin ng aking dalawang kaibigang itim at puting duwende. Kaya't humanda kayong magkapatid. Ha? Anong ibig mo sabihin? Dahil pagkatapos ng laban itong aming itim na panabong at ng ugis na panabong na Sir Seryo, ay papawiin namin ang bagay na dapat na sana ay sa amin. Ha? Nagpapatawa ka ba, Tantang Peryo? Paano kung hindi namin ito ibigay sa iyo? Anong gagawin nyo? Pipirasahin mo kami? Hindi ako o kami ganoong klaseng mga tao na kagaya nyo at nang iniisip nyo dahil sa oras na matalo kayo o ang inyong mga panabong ay pagsisisihan nyo ang magiging balik noon sa inyo. Huwag nyo kaming takutin, Tantang Peryo. Kung anumang swerteng nangyari sa inyo kung bakit nabuhay pa kayo o ang inyong angkan, matapos naming sunugin ang inyong kubo noon, pwes, uulit-ulitin naming gawin yon. Ngunit sa pagkakataong ito, ay sisiguraduhin naming magiging abo na. Magiging abo na kayong lahat. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng aming ama. Tandaan nyo, wala kayo sa Sorsogon. Nasa Visayas kayo. Tama ang mga sinabi nitong si Pedreng Socorro. Dahil ang lupang inyong inaapakan ay lupang pag-aari ko. Nadihatong bigla ang pamilya Mondragon nang marinig nila ang mga katagang yon kay Mang Seryo. Kung magkaganoon, bakit hindi na lamang natin ito'y areglohin? Bakit hindi natin pagharapin itong aking alimpiyogin? Seryo, at yung iyong sinasabing ugis? Paul, walang problema. Sige, payag ako. Dahil yan naman talaga ang layunin natin kung bakit tayo nasa sabungang ito. Kulas, iho, nakahanda ka na ba? Opo, Sir Seryo. Kanina pa po. Nagulat itong si Mang Socorro at Mang Victorio dahil hindi nila inaasahang isang mataas na klaseng panabong ang nakita nilang ugis ni Mang Seryo. Mataas na oreng puting panabong nga yan, Seryo. Pero ewan ko lang kung kaya ba niyang tapatan ang husay nitong aking malaasawang na alimbuyogin. Ang may pagkahambog na pagkakasabi ni Mang Socorro. Ngunit halos lumuwa ang mga mata ng mga ito nang makita nila sa kamay ni Lolo Peryong ang kanyang inilabas sa bayong na itim na panabong. Kuya Socorro, tingnan mo ang panabong ni Tantang Peryo. Ang nuwi manghang sambit ni Mang Victorio. Animal, Victorio. Mukhang masyado nilang pinaghandaan ang labang ito. Paano nagkaroon ng itom na panabong ang matandang yan? Huwag kang magpapahalata, boy. Tayo na, sa loob ng sabungan. Sige, Papa. Naunang pumasok sa loob ng sabungan si Boy Tari at si Mang Socorro. Dala ang kanyang sinyaladong alimbuyugin. Sumunod naman kagad sa kanila si Tio Kulas at si Mang Seryo. Ganyan nga, matakot kayo. Hindi pa man nagsisimula ang pakpaka ng mga panabong nyo, ay nakikita ko nang tapos na ang laban. Ang nooy pabulong na pagkakasabi ni Lolo Peryo sa kanyang sarili at nang pareho na ngang makikitang nasa loob na ng sabungan sina Tio Kulas at sina Mang Socorro, ay otomatiko namang ipinag-utos ng sentensyador ng sabungan sa kanilang lagyan na kaagad ng tari ang paanan ng dalawang mga panabong. Dumipat hinalikan pa ni Boy Tari ang talim ng kanyang pag-aaring tari na ikakarga niya sa kaliwang paanan ng nooy walaaswang na alimbuyuging panabong. Samantalang makikitang nakangisi si Mang Socorro na kanyang ama, ngunit si Tio Kulas ay kanya namang idinampi sa balahibo ng aming itim na panabong na nasa loob ng kanyang lalagayan ng mga tari, ang isang taring kanyang pinahamugan sa kanilang bubungan. Nasaksihan ng lahat sa kung papaanong napaiktad bigla ang ugis na nooy hawak ni Mang Seryo.
Nung sumayad na nga ang tari sa kanyang kaliwang paanan. Huwag ka nang kabahan, Iho. Kulas, tandaan mo ito. Manalo o matalo man tayo ay walang magbabago sa trato ko sa inyong pamilya. Salamat po, Mang Seryo. Pero teka lang. Bakit po, Mang Seryo? Kulas, bakit nang matapos mong may karga ang tari sa paanan nitong aking ugis ay parang bigla na lamang itong gumaan? Huwag po kayong magpapahalata, Mang Seryo. Yan po ang sekreto ni Itay. Sabi niya, pag gumaan ang panabong sa oras na ito'y kargahan ng tari, ay mayroong posibilidad na tayo po ay mananalo. Kanoon ba, Kulas? Sige, salamat. Pagkatapos no'y pinagharap na ng sentensyador, si Mang Seryo at Mang Socorro sa gitnang bahagi ng nooy maingay ng sabungan. Seryo, tandaan mo ito. Oo, tayo lamang kami sa sityong ito o sa balayong ito. Pero hindi itong aking alimbuyoging panabong, tandaan mo yan. Saka ka na magyabang, Socorro. Pagkatapos na ng laban, pinagharap kaagad nila o pinareho ang dalawang mga panabong. At pagkatapos na gumanti ng mga pagtuka ng mga ito, sa bawat isa ay magkasabay na nga nila itong tinanggalan ng mga kaluban ng mga tari at binitawan sa gitnang bahagi ng sabungan. Tumayong brusko at nakakatakot kong titingnan ang nasabing malaaswang na alimpuyugin. Ngunit ang ugis ni Mang Seryo'y biglang tumagilid ng pakaliwa sa alimpuyuging panabong. Parehong hindi gumagalaw ang mga ito. Ngunit matyaga nilang pinakikiramdaman ang kilos ng bawat isa. At ang kanina'y maingay na paligid ng sabungay ay bigla na lamang napalitan ng nakabibinging katahimikan, kung saan ay tanging huni lamang ng mga ibon ang maririnig. Inihakbang ng alimpuyugin ng 3 beses ang kanyang mga paa, papalapit sa naghihintay lamang sa kanyang ugis ni Mang Seryo, nang bigla na lamang na tumalon pa itaas sa ere ang ugis. Napakataas ng lipat nito. Sinundan naman kaagad ito ng alimbuyuging panabong at doon nagpang-abot ang dalawa. Ngunit ang mga pagpalo na iginawad ng alimbuyugin sa ugis ay lahat ng mga yun ay daples. Pagpagsak ng dalawang panabong sa sahig ng sabungan ay naunang pumalo ang ugis sa alimbuyugin. Napakabilis pumilos ng ugis sa Reyes at para pang hindi kaagad yun napaghandaan ng alimbuyugin. Isang pagpalo lamang ng ugis sa alimbuyugin ay katakatakang lumaylay kaagad ang kanyang mga bituka sa sahig ng sabungan. Muli itong pinalo ng ugis at hindi magawa-gawang gumanti ng alimbuyugin dahil tiyamak na napakabilis kumilos ng ugis na panabong. Huminto lamang ang ugis na panabong ng pagpalo sa alimbuyugin nang ito'y hindi na gumagalaw pa. Pus na ang laban. Panalo ang ugis ni Seryo. Ang mahinang sabi ni Lolo Peryong habang si Itay at ang aking 3 pang mga tiyuhin ay nagdiriwang na, at nang sinuri ng sentensyador ang hindi naggumagalaw at duguang alimbuyuging panabong, ay tudas na ito na walang palya ang pag-aagos ng dugo sa mga tinamo nitong mga tusok ng tari galing sa tari ng ugis na panabong ni Mang Seryo. Sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, tadtad ito ng tusok ng tari. Hoy, paano nangyari ito? Ang pawisan ang noong pagkakatanong ni Mang Socorro sa kanyang anak na magtatari. Hindi ko rin po alam, Papa. Ang totoo ay ako may nagulat at nalilito rin. Huwag mong sabihin na walang bisa sa lugar na ito ang ating mga bertod sa sabong at nadaig ka bilang magtatari ng anak ni Tandang Peryo. Alam mo, boy, gusto ko mang papaniwalain ang aking sariling isa lamang itong masamang panaginip o isang pagngungot. Pero totoo ang lahat ng ito. Natalo ang aking malaswang na alimbuyugin. Wala namang sinayang pang-oras ang sentensyador ng sabungan. Idiniklara na nga nitong panalo ang ugis ni Mang Seryong ni isang tusok o kudlit ng talim ng tari galing sa alimbuyuging panabong ay wala man lang itong tinamo. Nakakahiya ito. Dahil na isang tama ng tari sa ugis ay hindi man lang nagawa ng aking alimbuyugin. Oh, shit! Paano ba yan, Socorro? Natalo ang inyong alimbuyugin itong aking ugis.
Ang nooy seryosong tanong ni Mang Seryo sa Mang Mondragon. Oy, seryo. Hindi pa tapos ng laban. May isa pa kaming panabong. Ang sinyaladong kasilihing itim ng aking kapatid na si Victorio. Tandaan nyo ito. Sisikapin naming mananalo ang aming sinyaladong kasilihin. Anak, boy. Papa, bakit po? Paparitohin mo muna si Uncle Victorio mo. At ang matandang si Perio. Sabihin mo tariya na kaagad nila ang kanilang mga panabong ngayon din. Sige po, Papa. Ha? 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 Anong nangyari sa'yo, Socorro? Ba't parang ikaw na ngayon ang namamahala ng sabungan? Pero, sige lang, walang pipigil sa'yo. Dahil pabor yun sa amin. Adios, Socorro. Lalabas na kaming sabungan. Doon na lang kita. Doon na lamang kita hihintayin. Ha? 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 Muli po mga kamundo, abangan niyo po ang ikatlo at huling bahagi ng ating magandang kwentong ito. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Malvin Nisguera, kay Boss Alberto Gonzales, kay Boss Baldayot, kay Boss Bro Rex TV, kay Boss John Laurente, kay Ma'am Elina Asong, at kay Ma'am Roseanne Cabal, at kay Ma'am Roseanne Cabaylo, dyan po sa Singapore. Salamat po. Salamat po sa lahat ng nakikinig at makikinig pa lamang sa mga bagong subscribers ko po. Welcome po, mga kamundo. Sa mga dati pong mga nakasubscribe at sumusubaybay pa rin, salamat po sa mga nagsishare sa ating mga kwento at hindi po nag-i-skip ng ating mga ads. Thank you po. Hanggang sa muli po nating kwentuhan. Mga kamundo, magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming kamundo. Pakinggan po natin ngayon ang huling bahagi ng ating kwentong ating pinamagatang. Ang Panabong ni Kulas, ang itim na panabong. Dito lamang sa ating mumunting channel na ito, mundo ng misteryo at kababalaghan. Aburitong hinabol ng tingin ni Mang Socorro ang nooy papalabas na ng sabungan ng sityo na si Mang Seryo, kung saan ay makikitang nakangiti ito't hinihimas ang mga balahibo ng nooy, puting panabong na nasa kanyang mga kamay, at ang bihag na alimbuyugin ay nasa kabay na ni Tay Pedring, at kanya na nga itong masayang inaalisan ng mga balahibo sa labas ng sabungan sa ilalim ng matandang punong santol. Samantalang si Tio Kulas ay naiwan sa loob ng sabungan upang magtaring muli sa aming itim na panabong. Huwag kang mag-alala, pamangkin. Boy, natalo man ang kanilang ugis ang malaaswang na alimbuyugin ng iyong ama. Dahil sinisiguro ko sa iyo na dito sa aking sinyaladong kasilihing itim na ito, itim ang kanyang mga balahibo, ngunit may kulay puti ang kanyang mga paa, ay tinitiyak ko sa inyong matatalo ang itom na panabong ng matandang si Perio. Ang nooy mayroong paniniguradong sabi ni Mang Victorio, samantalang si Lolo Perio at si Mang Seryo. Binabati kita, Sir Seryo, sa pagkapanalo ng iyong ugis na yan sa panabong ni Socorro. Ang pambating pagkakasabi ni Lolo Perio kay Mang Seryo. Maraming salamat po, Tatang Perio. Kung hindi po dahil sa inyo at kay Kulas na isang mahusay na magtatari, ay paniguradong itong ugis ko ang bihag ngayon ng pamilya Mondragon. Kung ibang magtatari ang nagkarga ng tari sa ugis na ito, ay malayong manalo tayo. Ang may pasasalamat at papuring pagkakasabi ni Mang Seryo kay Lolo Perio. Maiwan muna kita, Sir Seryo. At mga anak, Pedring, tumito na muna kayo. Susunod na akong papasok ng sabungan dahil naglalakad na patungong sabungan ang magtiyuhing Victorio at Boytari. Sige po, Tatang Perio. Sige po, Itay. Pedring. Bakit po, Sir Seryo?
Sarapan mo mamaya ang luto dyan sa hawak mong alimbuyoging bihag. Mamaya pagkarating sa inyo, ay magdiriwang tayo. Akong bahala sa inumin o sa alak. Sige po, Sir Sergio. Aadubuhin ko muna ito sa toyo. Pagkakatihin sa kakupo, lalagyan ng purong gata ng nyog. Ha 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 ha. Ganoon ba, Pedring? Ha 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 ha. Ayos yan. Huwag mo rin kalilimutang lagyan ng siling labuyo para lalong sumarap at bumango ang lutong karne. Ha 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 ha. Ang pag-uusap nila Mang Sergio at Itay Pedring, banaag ng kasiyahan ang kanilang mga itsura. Ngunit kung kaano sila kasaya ng mga pagkakataong yon, ay suktol naman sa langit ang galit at inggit ng pamilya Mondragon sa pagkatalo ng kanilang inaasahang mandirigmang at sinyaladong malaaswang na alimbuyoging panabong. Marahang naglakad si Lolo Perio papasok ng sabungan. Hawak niya't hinihimas ang aming itim na panabong, kung saan ay ang paligid ng sabungay maihahalin tulad na para bang merong maraming bilang na mga bubuyog sa paligid ng sabungan dahil sa mga usap-usapan at bulong-bulungan ng mga mamumusta at mga sabungero at ang kanilang paksay patungkol sa noy itim na panabong ni Lolo Perio at ang patungkol sa pagiging mahusay na magtatari ni Tio Kulas. Alam mo pre, akala ko ang itim na panabong na yan ay isa lamang kwento o alamat. Hindi ko sukat akalain totoo pala yan. At ang ganyang panabong at may ganyang panabong pala si Tatang Perio. Oo nga pre, alam mo, sa tagal ko nang mamumusta, pero ngayon lang ako nakakita ng ganyang uri o klaseng panabong purong itim na para bang pinaliguan ng itim na pintura. At saka pare, yang si Kulas, nanak ni Tatang Perio, malakas ang hinala kong malayo ang kanyang mararating bilang magtatari. Manang-mana siya kay Tatang Peryong. Ang nooy maririnig na pag-uusap ng dalawang magkumparing mamumusta. Pagkapasok ni Lolo sa loob ng sabungay, sinalubong kagad siya ni Tio Kulas. Itay, kayo po ba ang magbibitaw dyan po sa itim na panabong natin? Ang tanong ni Tio Kulas kay Lolo Perio. Hindi anak. Dahil ikaw, ano po? Ikaw na ang magkakarga ng tari sa kanya. At ikaw na rin ang magbibitaw sa kanya mamaya sa gitnang bahagi ng sabungan. Sige po Itay, kayo po ang masusunod. Sinalubong rin ng nooy magkasalubong ang dalawang mga kilay na si Mang Socorro ang kanyang kapatid na si Mang Victorio at ang kanyang anak na magtatari na si Boy Tari. O tol, Victorio, tiniyak mo bang nasa kondisyon niyang iyong sinyaladong kasalihin? Ang tanong ni Mang Socorro. Oo naman Manoy. Bukod sa ito'y nasa kondisyon, ay patuloy pa sa pag-init ang itim na batong mutya na nasa aking malalim na bulsa ng suot kong pantalon. Kaya't huwag kang masyadong mabahala. Manoy, dahil ngayon pa lang, hindi pa nagsisimula ang laban ng itim na panabong na yan. At itong aking sinyaladong kasilihin ay ginagarantiya ko sa iyong tayo na ang panalo. At yung itim na panabong na yan, Noy, yan ang ating kagataan at pipigaan ng maraming siling laboyo. Ang biroong paniniguradong sambit ni Mang Victorio sa kanyang Manoy Socorro at para bang yun ay kanyang sinasadyang iparinig kina Lolo Perio at kay Tio Kulas sa paraang nilalaksan nito ang kanyang pagkakasabi ng mga katagang yon. Tiyakin mo lang, Otol, dahil ayokong mapahiya tayo rito. Higit sa lahat, ay ayokong magmukhang kaawawa sa paningin ng mga tao rito at maging usap-usapan o pulutan sa inuman ng ating angkan. Asik pang pagkakasabi ni Mang Socorro sa kanyang kapatid. Anak, boy. Ano po yun, Papa? Anak, ikaw ang magbibitaw mamaya sa panabong ng tiyuhin mo. Pero Papa, bakit po? Huwag ka nang magreklamo, boy. Anak, sundin mo na lang ako. Ako ang masusunod ngayon. At kahit pa'y tumutulos si Uncle mo, wala siyang magagawa. Tandaan mo, boy. Ipinahiya mo na ako kanina. Sige po, Papa. Teka lamang. Boy, ito. Ilagay mo sa loob ng iyong kaliwang malalim na bulsa. Yan sa suot mong pantalon. Itong aking puting mutya. At Otol, Socorro, ibigay mo rin kay Boy yang itim na batong mutyang nasa sayo. Pagsamahin natin ng dobleng bisa
ng mga yan para matiyak natin ang ating tagumpay. Bagamat nagdadalawang isip May, ay sinunod pa rin ni Mang Victorio at Boy Tari ang nais na mangyayari ni Mang Socorro. Magkasama sa iisang bulsa ng pantalong suot ni Boy Tari ang dalawang mutyang bato, at pagkatapos nooy ipinag-utos na ng namamahala ng sabungan ng sityo na kargahan na ng tig-isang tari ang nooy parehong mga itim na mga panabong. Bagay na ikinatuwa at ikinasabik ng mga mamumusta at mga sabongerong nasa paligid ng sabungan. Ngunit ng puntong iyon, di hamak na mas marami na ang nagtiwala at pumusta sa itom na panabong nila Lolo Perio kung ito'y ikukumpara sa sinyaladong kasilihing panabong ng pamilya Mondragon. Ganoon pa May, pinunang lahat ng pamilya Mondragon ang kulang na mga pusta sa paraang nilakihan ng mga ito ang pusta sa kanilang sariling panabong. Taliwas yon kina Lolo Perio at kay Mang Seryo, dahil kung pumusta sina Lolo ay hindi sagad. Napaiktad ang hawak ni Lolong itim na panabong nang sumayad na nga sa kanyang kaliwang paa ang isang taring pinahamugan ni Tiyo Kulas sa kanilang bubungan at hinayaang umagahin doon. Samantalang si Boy Tari ay muling tumipat o musal ng mga kakaibang mga kataga, at kung nooy dinalaan ito ang talim ng taring kanyang ikinarga sa alimbuyugin ng kanyang ama, nooy dinuraan niya ito ng kanyang nakakadiring mayapot na laway, ang mismong hawak nitong matalas na tari. Bago niya ito ikinarga sa mismong paanan ng sinyaladong kasilihin na nooy makikita ng maingat na hawak-hawak ng kanyang tiyuhing si Mang Victorio. Pagkatapos na makargahan na ng mga tari ang dalawang mga panabong, ay pareho nila ang mga itong iniabot sa dalawang magtatari, kay Tiyo Kulas ang itim na panabong at kay Boy Tari naman ang sinyaladong itim na kasilihing panabong. Naghiyawang muli ang mga tao sa paligid ng sabungan. Kasunod naman noy, Ama Juan, Socorro, mawalang galang na, ang sabi ng sentensyador. At bakit ha? Pasensya na pero kinakailangan mo munang lumabas ng sabungan. At ano? Ano bakit? Bulag ka ba? Ha? Hindi mo ba nakikitang laban ng aming mandirigmang panabong ngayon? Tapos palalabasin mo ako rito. Abay bastos ka. Pasensya na. Bawal po kasi rito sa loob ng sabungan ang higit sa 5 katao. Lalo na po kung meron magkaganap na salpukan na katulad ng sa ngayon. Tatanggi pa sana si Mang Socorro sa gustong mangyari ng sentensyador ng sabungan, ngunit wala na rin itong nagawa pa. Nang makita niyang pumasok na sa loob ng sabungan ang hepe ng mga tanod ng nasabing sityo, at may kasama itong 3 mga nakaunipormadong mga armadong mga tanod. May hawak na mga batuta ang mga ito, at hindi lamang yon, ang bawat isa sa mga ito ay mayroong taklis ring mga itak. Mr. Socorro, Mondragon, Pasensya na po, pero hindi uobra rito sa aming sityo ang pagiging hari niyo sa inyong probinsya. Ang direkta at seryosong pagkakasabi ng hepe ng mga tanod kung saan ay makikita sa kanyang tagiliran ang kanyang lisensyado o isang maiksing baril. Ano? Oh, Mr. Mondragon, sa ayaw mo man at sa gusto, ay pipilitin ka naming hilahin o kalad ka rin patungong labas ng sabungang ito at dalhin sa masukal na kagubatan upang itali sa isang puno at do'y pagpiestahan ng mga mababangis na mga hayop ang iyong preskang lamang loob at karne. Hinayo pa ka! Hinayo pa kayo! Mga gago kayo! Baka hindi nyo lubusang nakikilala ang aming angkan, mga ugok! Parang mga tukmo lamang kayo! Parang mga tukmo lamang kayo sa aking paningin, mga basura! Ang may angas at pagkastig pang pagkakasabi ni Mang Socorro. Mondragon, sa hipi ng mga tanod at sa kanyang mga kasamahang mga tanod. Dahilan upang maasar na nga itong hepe ng mga tanod, marahan itong binunot ang kanyang maiksing baril at kanya itong ikinasa sa mismong harapan ni Mang Socorro. Kaunting respeto naman sa akin at sa aking mga tanod, Mondragon. Alalahanin nyo, nasa gubat kayo at wala kayo sa bayan. Baka gusto nyong dito na kayo ilibing at hindi na kayo makabalik pa sa inyong mga mahal sa buhay. Ginagawa lamang namin ang aming obligasyon, ang panatilihin ang kaayusan sa loob ng sabungan. Naalarma ang pamilya Mondragon. Natakot ang mga ito na baka tutuhanin ng hepe ang kanyang mga sinasabi, kung kaya't nagsalita na nga itong si Mang Victorio at sinabi nito sa kanyang manoy ang mga katagang
Manoy Socorro, sundin mo na sila. Delikado. Delikado baka totohanin ng ulupong na happy na yan ng mga tanod. Ang sinasabi nila, hayaan muna natin sila sa ngayon, Manoy. May araw din ang mga tukmol na yan. Sige. At ikaw, Hepe, tandaan mo ito. Bilang na ang mga maliligayang mga araw mo sa mundong ito. Sa mundong ibabaw na ito. Pagkatapos ng bakbakan ng dalawang mga panabong at kami ay makabalik sa aming probinsya, ay papahukay ko na ang inyong mga libingan at ipag-aagawa ko na. Ipag-aagawa ko na kayo ng tig-iisang mamahaling mga tao. Tandaan nyo yan. Ninisihan lamang siya ng hepe ng mga tanod sa kapirsahang hinila palabas ng sabungan. Bitawan nyo ako mga animal kayo. Huwag nyo akong kaladkarin. Dinala siya ng mga tanod sa kinaroroonan ng kanyang iba pang mga anak at mga pamangkin. Mga anak niya at mga pamangkin ng mga sabongero na nasa labas ng sabungan. Itinulak pa siya ng mga ito dahilan upang siya'y kamuntik-muntikan pang mapasubsob sa lupa ang kanyang mukha. Diyan ka na, Mr. Mondragon, sa iyong mga anak at sa mga pamangkin mo. Huwag kang aalis riyan kung gusto niyo pang makabalik ng ligtas sa inyong probinsya. Mga hinayupa kayo, mga animal kayo, mga buweset. Kakaibang lugar itong ating napuntahan. Ang mga tao rito ay mga bastos sa kanilang mga bisita. Hindi marurunong mag-estima ng maayos sa atin bilang mga bisita. Ang may reklamong pagkakasabi ni Mang Socorro, wala sa amin ang pagkukulang. O pagkakamali, Mr. Socorro Mondragon. At sino ka namang hinayupa ka? Ako ang kapitan ng baryo at ng sityong ito. Ginagawa naming lahat ang aming magagawa. Nire-respeto namin kayo. Nang sinabi niyong dadayo kayo rito ng sabong, pero iba ang mga pag-uugali nyo. Nag-aasal mga hari kayo na parang nasa inyong probinsya lamang kayo. Kung kayo yung mga hari sa inyong probinsyang pinagmulan, pues dito sa parting Visayas, walang hari-hari dito. Kung tao kayo, tao rin kami sa inyo. Pero kung hayop kayo, magiging demonyo kami. Sa inyong paningin, nakatulalang hinabol ng tingin ni Mang Socorro si Kapitan Benigno. Dahil matapos niyang sabihin yun kay Mang Socorro, ay iniwanan na niya kaagad ang mga ito. Ngayon ko lamang po, Angkol, napatunayang totoo pala ang mga usapan patungkol sa mga tao rito sa Visayas. At ano yun? At ano ang ibig mong sabihin, Daniel? Na matatapang ang mga Bisaya. Ganoon ba? Pweset. At nang maareglo na ang problema o konsumisyon kay Mang Socorro, ay doon na nga ipinag-utos ng sentensyador kina Tio Kulas at Boytare na kanilang dalhin at pagharapin sa gitnang bahagi ang dalawang mga panabong. Bagay na mabilis namang sinunod ng dalawang magtatari. Kinareho nila ang dalawang mga panabong at pareho ang mga itong gumanti ng mga pagtuka sa isa't isa. Dahilan upang, "Sige na, tumatakbo na ang oras, maaari na ninyong tanggalin ang mga kaluban ng mga tari at bitawan na. Bitawan na ninyo sa lupang sahig ng sabungan itong inyong mga hawak na mga panabong." Ang sabi ng sentensyador sa kanilang dalawa, at nang matanggalan na nga ng mga kaluban ang mga ito'y, ay doy. "Hoy ikaw," ang tawag ni Boytare kay Tio Kulas. "Sino? Ako ba? Abay gago ka. O ikaw nga. Kung inaakala mong matatalo mo akong muli. Ngayon sa larangan ng pagkakarga ng tari, pwes nananaginip ka lamang. Isa akong kilabot at bantog na isang magtatari at hindi mo na ako matatalo ngayon. Isa ka lamang tukmol, isang walang pangalang magtatari at hindi ikaw ang makakatalo sa akin. Natsambahan lamang ng inyong panabong kanina ang aming alimbuyogin. At iyan ang sasak mo sa iyong isip, ha?" Ang masasakit na mga katagang binitawan ni Boytare kay Tio Kulas. Pasigaw yun, kung kaya't yun ay rinig ng lahat ng mga nasa paligid ng sabungan. Ang totoo ay masyadong naasar doon si Tio Kulas. Normal naman yun. Dahil sa hindi robot itong si Tio Kulas, isa lamang siyang taong merong damdamin. Ngunit gustuhin man niyang gumanti ng sagot kay Boytare. Ngunit biglang naalala niya ang mga pangaral ni Lolo Perio. Hindi lamang sa kanya na bunsong anak ni Lolo Perio, kundi maging kay Tay Pedring at sa amin na kanyang mga apo, ang mga katagang, "Mga anak at sa inyo mga apo, anumang mga salitang maririnig natin sa ating kapwa-tao na ikasasakit ng ating damdamin ay mas mainam na tayo'y tumahimik na lamang. Di
baling maapi. Di baling maapi tayo. Huwag lang tayo ang mang-aapi ng ating kapwa. Pero kung tayo'y sasaktan na ng personal, ay bang usapan na yun? Lalaban tayo, mamatay man tayo, o kung tayo man ang makapatay. Ang mga salitang galing noon kay Lolo Perio, kung kaya't napauwi ka itong si Tio Kulas sa kanyang sariling. Maraming salamat po sa inyo, Pitay Perio. Nanatiling mahinahon o kalmado si Tio Kulas sa harapan ng nooy hambog na si Boytari. Masyado talaga akong humahanga sa pamilya Monsenyor. Ang pamilyang pinangunguluhan ni Tatang Perio. Sa lahat ng pamilyang nakakasalamuha ko at nakilala ko, ang pamilya Monsenyor lang ang masasabi kong matuwid, Magagalang at disiplinado ang kanilang pamilya. malayong malayo sa pamilya Mondragon ang kanilang mga pag-uugali. Swerte ako sa inyong pamilya, Tatang Perio. Salamat, at magmula sa probinsya ng Sorsogon ay dito nyo naisipang manirahan sa aming baryo. Ang nooy sabi ni Mang Sergio sa kanyang sarili habang siya'y makikitang nakatanaw sa dalawang magtataring may hawak na tig-isang panabong. At nang maibaba na nga sa lupang sahig ng sabungan ang dalawang mga panabong ay do'y nakapagtatakang. Bigla na lamang nagsipagdilaukan at naglilikot sa kamay ng mga sabongero ang kani-kanilang mga hawak na mga panabong. Bigla-bigla ring sumulpot ang malakas na pagbayo ng hangin sa paligid, dahilan upang magliparan palayo at maglaglagan ang mga dahon sa bawat mga punong nakapaikot sa paligid ng sabungan. Ngunit nang maglaoy paunti-unti ring nawawala ang ihip ng hangin, kalmadong hindi gumagalaw ang itim na panabong ni Lolo Perio at hindi ring makikitang kumukurap ang kanyang mga mata dahil sa ito'y purong itim. At kung ito'y ihahalin tulad o ilalaraw ay nagmistula itong drawing sa isang papel o isang estatuang panabong, samantalang ang nooy sinyaladong kasilhing itim. Ang mga balahibo ngunit mayroong kulay puting mga paa ay makikitang naglalakad ng paikot sa itim na panabong. Matinding pagrigodon o pagkalabog na ng mga dibdib ang nooy nararamdaman ng pamilya Mondragon, na parabang kulang na kulang ang kanilang paniniwala at pag-aasang magtatagumpay sa bakbakan ng kanilang pambatong panabong. Ngunit taliwas yun sa aming angkan, lalong-lalo na nga kina Lolo Perio at Tio Kulas, dahil katulad ng aming itim na panabong, Serbias, kalmadong-kalmado lamang si Lolo Perio at Tio Kulas, at yun ay napansin kagad ni Mang Socorro kung kaya't Sige po. Animal, kalmado lamang ang magamang Kulas at Tatang Perio, maging ang kanyang tatlong mga anak at si Sergio. At parang hindi man lang natatakot o nag-aalala ang mga ito sa kanilang panabong. Oh, buweset! Ngayon lamang ako nakaengkwentro ng mga sabongerong tulad nilang parang walang pakialam sa kanilang panabong. Nakakailang hakbang ng paikot sa itim na panabong ang sinyaladong kasilhin, ngunit hindi pa rin talaga gumagalaw ang itim na panabong ni Lolo Perio. Naku po, pare, totoo kaya ang usap-usapan patungkol sa itim na panabong na yan? Anong usap-usapan patungkol dyan, pre? Na kapag ito'y pumalo, ay paniguradong biyag na ang kanyang katunggaling panabong. Malalaman natin yan, pre, mamaya, sa oras na pumalo na yung itim na panabong. Dahil, pre, dyan ko'y pinustang lahat ang aking dalang mga pera at pinupit ko pa sa aking asawa. Ang pag-uusap ng dalawang magkaibigang sabongero. Nang walang ano-ano'y ora-oradang pinatakid pinalo ng pinalo ng sinyaladong kasilihing panabong ang itim na panabong ni Lolo Perio. Ngunit hindi niya maabot ng kanyang tari ang itim na panabong dahil, Sergias, nagulat ang lahat sa kung papaanong nakita nilang nasa itaas na ito ng sinyaladong kasilihing panabong. Nasa ere na ang itim na panabong at ito'y babagsak na sa itim na kasilihing panabong. Napakabilis! Imposible ito! Ang pare-parehong manghang pagkakasabi ng tatlong si Boytari at ng magkapatid na Socorro at Victorio. Pupustura pa sanang papasugod sa itim na panabong ang kasilihing panabong. Ngunit nahuli na ito, Sergias, dahil bago pa man niya ibinuka ang kanyang mga pagpak upang salubungin sa ere ang itim na panabong, ay bumagsak na sa kanyang uluhan
at bumao na ang napakatalas na taring kargada ng aming itim na panabong. Hindi maaari ito. Bulalas na pagkakasabi ni Boy Tari. Tumalasik pang patungong harang ng sabungan ang tinaguriang sinyaladong panabong, nakasilhing panabong, at wala na ito sa direksyon. Tatakbo na ito. Kung ito'y ilalarawan o ihahalin tulad sa isang tao, ay parang ito'y lasing na o di kaya'y sabog sa marijuana. Nagsigawan ang mga mamumusta't sabongero dahil nang huminto ito sa kanyang ginagawang kakalikot, ay doon pa lamang nakumpirma ng lahat, lalong-lalo na nga ng sentensyador ng sabungang basag na ang ulo ng sinyaladong kasilihing panabong. At ito'y wala ng buhay. Tudas na ito, Sir Diaz, sa iisang pagpalo o pag-atake lamang ng aming itim na panabong. Hindi maaari ito. Natalo tayo sa ikalawang pagkakataon na ubos ng ating dalawang dalang itim na mga panabong. Pero, papaano ito nangyari, boy? Papaano sumagot ka? Dismayado naman at bagsak ang mga balikat ng iba pang mga Mondragon na nooy nasa labas ng sabungan. Partikular na nga itong si Mang Socorro Mondragon. Idineklara kaagad ng sentensyador ng sabungang panalo ang aming itim na panabong na nooy makikita ng maingat na hawak ni Lolo Perio, at hinihimas na ni Lolo ang kanyang kumikintab na itim na mga balahibo. Ilang mga sabungero tulad nyo ay hindi masama ang magtiwala sa kakayahan ng ating mga inaalagaang mga panabong. Wala sa kanila ang problema, kundi nasa sa inyo. Ang sabi ni Lolo Perio sa magtiyuhing Boy Tari at Mang Socorro. Bakit mo nasabi ang mga yan, ha, Tatang Perio? Ang tanong naman ng nooy nakapasok na sa loob ng sabungang na si Mang Socorro. Dahil sumobra ang tiwala nyo at paggamit sa inyong mga mutyang bato. Alinsabay, Noy, ay sumama ang ugali at pakikitungo nyo sa inyong kapwa. Katulad ng iyong amang si Melchor, magmula ng nakawin niya o mapa sa kanya ang aking mga mutya o mga bertod, ay napansin kong paunti-unti ring nagbabago at sumama ang kanyang ugali. Naisipan niyang patayin kami sa paraang sinunog nyo ang aming kubo. Pero totoong hindi kailanman natutulog ang dakilang manlalalang. Nakaligtas kaming lahat sa sunog ng gabing yon. At ng mismong gabing ring yon ay nagpasya na kaming iwan ang lugar na yon at nagpasyang pumarito sa Visayas. Ang totoo ay walang patutunguhang maganda ang isang bertod sa isang taong may hawak nito kung ito'y galing lamang sa nakaw. Ang nooy makatotohanang sabi ni Lolo Perio sa kanilang lahat. Ngunit masyado ka pang maraming sinasabing kapaliwan, Tantang. Perio, ito sa lupa. Damputin mo ang dalawang mutyang wala naman palang kwenta. Pagkainis ang nooy nararamdaman ng magkakapatid na sila Itay Pedring dahil sa pambabastos kay Lolo ni Mang Socorro. Ngunit pilit silang nagpapakumbaba. Yumuko si Itay Pedring at kinuha ang dalawang batong mutya at kanya itong pinunasang mabuti. Sa kanya inilagay sa loob ng pantalong bulsa ni Tio Kulas. Marami pa sana akong gustong sabihing mga importanteng mga bagay sa inyo. Pero sa tingin ko'y nagsasayang lang ako ng aking laway. Wala ring silbi pa kung ito'y isa-isahin ko sa inyo. Pero heto lang ang masasabi ko sa inyong lahat. Hindi pa huli ang lahat sa inyong pamilya. Sikapin niyong maging mabuti sa inyong kapwa hanggat meron pang pagkakataon. Tayo na mga anak at serseryo. Tumalikod na sina Lolo sa harapan ng pamilya Mondragon at nang makuha nila ang mga perang napanalunan ng kanilang itim na panabong maging ng bihag na kasilhin, ay nagpasya na nga silang iwan na ang sabungan ng sityo sa daan ng bundok. Habang sila'y naglalakad pabalik sa aming baryo, ay biglang naitanong ni Itay Pedring kay Lolo ang tungkol sa pamilya Mondragon. Itay, ano po kaya ang magiging buhay ng pamilya Mondragon ngayon pong wala na sa kanila yung dalawang mutyang galing sa inyo pong
mga kaibigang duwende. Sumagot naman si Lolo at sinabing, masama ang magiging balik noon sa kanilang pamilya, mga anak. Dahil mamalasin sila. Makakaranas na sila ng kahirapan, pagkalito, gutom, mauubos lahat ng kanilang pundar at magkakasakit sila. Ano po? Bakit niyo po nasabi yan, Itay? Yun sana ang sasabihin ko sa kanila kanina. Dahil ang totoo ay, nang araw na ninakaw sa akin ni Melchor ang dalawang mga mutyang yan, Excuse me po. ay nagpakita sa akin ng isa sa aking mga kaibigan, ang aking kaibigang itim na duwende. Tiniyak niya sa akin na magkakaroon pa rin ng bisa sa pamilya Mondragon ng dalawang nakaw na mutya. Pero sa oras na matalo isa man sa kanilang panabong, ay mawawala na ito ng bisa. At kanyang tiniyak sa akin na yun ang kanilang mararanasan o magiging kapalit ng ginawa nilang kasalanan. Okay lang naman sana kung ninakaw nila sa akin ang mga mutyang yan. Pero nagbago sila sa kanilang kapwa. Nangyaring lahat, Sir Jess, o nagkatotoo ang mga yon sa pamilya Mondragon dahil nabalitaan naming naubos lahat ng mga pundar na mga lupa't mga ari-arian ng pamilya Mondragon. Dahil natatalo na ang mga ito, hindi lamang sa sabong, kundi sa iba't iba pang mga bisyo. At yun na rin ang naging dahilan ng kanilang pagtatalo-talo. Nagdimandahan ang magkapatid na Socorro at Victorio. Nagsisihan hanggang sa magpatayan na nga ang mga ito. Samantalang sina Lolo Perio at Tio Kulas ay nagpatuloy sa pagsiservisyo kay Mang Seryo. Hindi nagtagal ay nakilala na ring bantog na magtatari si Tio Kulas at ang panabong ni Tio Kulas na itim na panabong. Tatang Perio at sa inyong 5 magkakapatid, Pedring. Ipinatawag ko kayo para sabihin ang mga lupang kinatitirikan ng inyong mga bahay, ang mga palayang inyong tinatamnan ng mga palay, at yun pong malawak na lupain o mga niyugan sa bundok na inyo pong pinaglulukaran, ay binibigay ko na po sa inyo. Ang sabi ni Mang Seryo kina Lolo Perio, bagay na ikinagulat nila Lolo at nila Itay. Maraming salamat po, Sir Seryo. Walang anuman po yun, Tatang Perio. Deserve niyo po yun. Dahil magmula noon hanggang sa ngayon ay nananatili kayong mabubuting mga tao sa amin. At naging tapat, hindi lamang sa sabong at sa pagiging magtatari nyo. Inasikaso ko na po ang mga papilis o mga titulo para po may transfer na po sa inyo ang pangalan ng mga lupang nabanggit ko. At ikaw, Iho Kulas, bakit po, Sir Seryo? Kung willing kang mag-aral mula high school hanggang kolehiyo, ay papag-aralin kita hanggang makapagtapos ka, Iho. Sir Seryo, nakakahiya na po sa inyo. Ako ang nag-offer at bukal yun sa aking kalooban. Tandaan mo ito, Iho. Ang maging titulado. Ang alam kong magandang paraan para matupad ang mga pangarap ni Tatang Perio. At ang pangarap mo na mabigyan ng karangalan at tagumpay ang iyong pamilya, hindi lamang sa pagiging magtatari. Salamat po, Sir Seryo. Walang anuman yon, Kulas. Sir Jess, nawala man si Lolo Perio at hindi man niya nakitang naging isa ng legit na engineer, si Tio Kulas, sa tulong ni Sir Seryo. Ngunit alam namin na kanyang iniwanang pamilya na kung nasaan man ang kaluluwa ni Lolo Perio, ay alam naming masaya siya dahil paunti-unti nang nagkakaroon ng linaw o katuparan ang kanyang pangarap para sa aming pamilya. Unti-unti nang nakikilala ang aming angkan na may kaya o maginhawa sa buhay. Sa tulong ni Tio Kulas, siya na rin ang nagpapaaral sa amin na kanyang mga pamangkin. Katuwang siya ng aming mga magulang. Ganoon pa may, sa kabila ng magandang nangyari sa aming pamilya, ay wala pa ring pagbabago kina Itay at kay Tio Kulas. Nananatili silang mapagpakumbaba at merong respeto sa kanilang kapwa. Ganoon rin kami na kanyang mga pamangkin. Nasa kanya pa ring pag-iingat ang 2 mutyang bato noon at ang itim na panabong. Siya pa rin ang nagkakarga ng tari sa mga panabong ni Sir Seryo o ni Mang Seryo. Pero may pagbabago na
Dahil sa sila'y bihira na dumalo ng sabong. Ang masasabi ko lamang po Sir Jess, iba pa rin talaga kung taglay ng isang pamilya o isang tao man ang magandang pag-uugali at pakikisama sa kanyang kapwa. Nananatili ang takot sa Diyos at ang pagiging mahinahon ng ating isip. Yan ang magsisilbing puhunan para maabot natin ang ating mga pangarap na akala natin ay imposibleng maabot ng isang taong walang kakayahan. Palaging maghahanap at gagamit ng instrumento ang Panginoon upang yun ay magkaroon ng katuparan. Si Sir Sergio ang naging instrumento para sa aming pamilya. At yan po nagtatapos ang ating magandang kwentong ito, mga mahal naming kamundo. Salamat po sa mga nagsubaybay mula part 1 hanggang sa part 3. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Baldayot, Boss Malvin Esguera, Boss Bro Rex TV, kay Nanay Erlenda Uligo, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Alberto Gonzales, kay Ma'am Imelda Pascua, kay Boss Anselma Israel. Salamat po sa inyo. Muli po, sa mga bagong subscribers po dito sa Mundo ng Misteryo at sa ating side channel po, Nakababalaghan PH, maraming salamat po sa inyo. At welcome po sa mga dati nang nakasubscribe sa ating mga channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa mga hindi nag-i-skip ng mga ads at palaging nagsishare ng ating mga kwento. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po nating kwentuhan mga kamundo. Magandang araw po o gabi sa inyong lahat.